welcome to Matsi21 Vlogs. By the way, my name is Mitch, and for today's video guys, ay tuturuan ko kayo gumawa ng photo booth layout gamit ang Photoshop. So guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mo makalimutan na i-like, subscribe, comment down below, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video upload na ilalabas ko sa akin channel. Yung mga nakikita nyong thumbnail po dyan guys, ito po yung mga tutorial ko na pwede nyo pong makita sa aking YouTube channel at pwede nyo pong mapag-aralan kung kayo po ay gumagawa ng mga invitation at mga layout. May i-guide po kayo nitong thumbnail na to. So guys, ito na yung ating preparation. Unang-una ay kailangan po natin syempre ng Photoshop. Any kind ng Photoshop guys, pwede po natin magamit. And then syempre yung picture at saka po yung background na ating gagamitin. At syempre, mas maganda kung magkakaroon po tayo ng design para dun sa ating layout. So guys, yung ating photo booth layout, ay ang size po ng picture na ating napili ay 4R po siya. So, yung size po nito ay 4x6 inches sa layout ng Photoshop. And then, ilagay na po natin yung ating napiling background. At i-click po dito natin yung rectangle tool kasi ito po yung magsisilbing parang lagayin po ng mga picture natin kapag magpapapicture na po tayo sa photo booth. Ganito po yung gagawin nyo. Lagyan lang nyo po siya ng color white or any color po na mapipili nyo po siya dyan. Kasi tatakpan pa din po natin siya mamaya once po na makrap po natin yung per box po nitong ating picture. Sundan nyo lang po yung arrow ng nasa Photoshop guys at madali nyo po itong matututunan. So, yung sa baba naman po, ika-copy paste nyo lang po siya guys. Gamit po yung Control at saka letter J para po makopy nyo po yung bawat size nung ating rectangle dun sa baba para pare-parehas po yung mga size po niya. Na katulad niyan na hindi siya magkaka-size nung unang ginawa ko yung dalawa. So, ang ginawa ko po ay pinaliitan ko pa po siya para mag-fit po siya dito sa baba para eksakto at pare-parehas po siya ng size. Para po sabay-sabay pong lumiit yung tatlong rectangle, click nyo po yung tatlong rectangle dito po sa ating layer gamit yung control, and then click nyo po yung arrow na nasa taas, i-click nyo po yung control para po sabay-sabay pong lumiit yung rectangle na nasa baba at hindi po kayo mahihirapan na pa isa-isa po kayong magpaliit nung rectangle na ili-layout nyo po sa inyong photo booth layout. And then next naman maglalagay na po tayo ng design. So ito po yung ating birthday celebrant. Example lang po to guys. And then disclaimer na lang din po no na hindi po ako professional sa pag-edit sa Photoshop. Tinuturo ko lang po sa inyo guys kung ano po yung mga natututunan ko at mga nalalaman ko. Para po meron din po kayong idea sa paggawa po ng ganitong klase ng photo booth layout. So next naman guys, pag nalagay na po natin yung design, ay lagay na po natin yung names. Then next naman, i-right click po natin yung picture para ma-enhance po yung picture natin, and then click blending. Then dito naman po ay may mga tools po na pwede nyo pong i-enhance yung picture ninyo. Pwede nyo po lagyan ng drop shadow or stroke kung gusto nyo po ng ganong klase ng style. So sa akin po, ang nilagay ko lang po dito ay yung drop shadow para mas umangat lang po ng konti yung picture, and then in-erase ko lang din po yung mga sobra-sobra niya pong kulay para mas gumanda pa po yung drop shadow niya. So next ang nilagay ko naman dito ay yung salitang birthday. So dahil birthday po niya, yun po yung ilalagay po natin sa photo booth layout. So, depende sa inyo guys kung ano po yung gagawin yung layout na mapapaganda nyo po dito pa sa ating photo booth layout na ginagawa ko. Once po na gumawa po kayo ng sarili nyo pong photo booth layout na gagamitin nyo sa inyong mga okasyon. And then, pwede nyo pong palitan yung color ng text. Depende po sa inyong team kung ano pong color ang gusto nyong ilagay. May pagpipilian naman po kayo dyan. And then, pwede nyo rin po itong i-right click, then click blending, then pwede nyo rin pong i-enhance to doon. Pwede nyo lagyan ng drop shadow, stroke, depende po sa inyong mood kung ano po yung gusto nyo pong ilagay. So, sa akin, ang nilagay ko lang po dito ay konting drop shadow at saka konti pong stroke dito sa ating kunting layout. So guys, dito sa 7th birthday, in-enhance ko din po yung text dito. So ganun lang din yung ginawa ko guys. Right click yung text, then click blending. Then dito po kayo magkakahanap ng mga iba't ibang klase ng pang-enhance sa text like stroke,
drop shadow na po pwede nyo pong pagandahin yung text na gagamitin nyo para sa inyong photobooth layout. So, para mas lalo pang gumanda yung ating photobooth layout, ay lalagyan pa po natin siya ng iba't ibang design. Katulad po nitong nasa layout natin ngayon. Nilagyan ko po siya ng rainbow unicorn para mas maganda pa yung ating kalalabasan ng ating layout. Yan, nilagyan ko din po siya ng star. So, itong star guys, nilagay ko lang siya sa likod. Kung paano po siya ilagay sa likod ay i-click nyo lang po yung pinaka-picture niya, tapos i-drag nyo po siya pababa para sa makikita nyo po na mapupunta po siya dun sa likod ng picture ng inyong celebrant na katulad po ng ginagawa ko ngayon. So guys, kapag naayos na po natin yung picture at talagyan na po natin ng design, ay pwede na po natin siyang i-save as a JPEG format. So, kapag na-save na po natin siya guys, ay gagawa naman tayo ng panibago. So, click mo lang po yung file and click nyo lang po yung ginawa nyong 4x6 inches and then i-drag nyo lang po yung picture na nagawa natin ng layout. And i-click nyo po yung pen tool. So, itong tool na to guys, ito yung ipanglalay natin sa rectangle para matanggal po yung pinaka-background niya. And then, pagkatapos ito guys, i-right click nyo po yung picture, then make selection, then click nyo po yung sa taas yung select, then inverse. At pagkatapos nito guys, ay kailangan nyo na siyang i-save sa file, then save as a PNG format. So, ganun lang din ulit ang gagawin natin guys. Kung ano po yung ginawa natin kanina, yun naman yung ilalagay natin ngayon. Then, ganun din po yung gagawin natin. Kung ano po yung tool na ginamit natin kanina, yun din po ang pantanggal natin ng background dito sa second naman na rectangle. So, pag natanggal na to guys, ay isa-save natin siya ulit as a PNG file. So, don't forget guys na i-save nyo sa as PNG file. Ibig sabihin po nun, wala pong background na nakalagay doon sa pinakailalim niya. Kasi pag sinave nyo po siya as JPEG, may kulay puti po yan or masisave din po niya yung mga checkered na nakalagay po dyan as a picture na po siya. So, ito kapag nilagay nyo po siya sa ibang mga picture as a PNG format, ay wala po talaga siyang background dun sa mga rectangle na tinanggalan po natin ng pink background. So, ito naman guys, ito na po yung pangatlo na rectangle na tatanggalan natin. So, ganun din po guys, kung ano po yung ginawa sa una at pangalawa, ganun din po yung gagawin natin sa kanya. At ganun din po sa pang-apat po na rectangle. Hanggang sa mawalan po ng mga background, etong photobooth layout na gagawin natin. At saka natin po siya lalagyan ng design, yung mga background po na ito para maging masave po natin siya sa PNG file at pwede na po natin itong magamit pang picture po sa ating photobooth layout. So guys, dahil natanggal na po natin yung apat na background dito sa ating rectangle, ay lalagyan na po natin ito ng design. So kung meron po kayong PNG design na box, yung mga line-line na borders, ay pwede nyo pong ilagay po dito sa ating layout. So ngayon guys, wala po akong ganun. Ang gagawin po natin dito ay lalagyan po natin siya ng rectangle. So click na po natin yung rectangle tool po dito at tatanggalan po natin siya ng pinaka-picture. Ang ilalagay lang po natin dito ay yung border na color. So, pipili po kayo dito ng border na color kung ano po yung gusto niyo para matakpan po yung mga edge po ng rectangle na kinat natin kanina. So, ito po yung napili ko. So, pink naman po yung background natin. So, pink na lang din po yung nailagay ko po dito sa ating rectangle. At ganun din po yung gagawin natin sa ibang mga rectangle. So, ginawa ko lang dito guys, kinapi ko na lang din yung rectangle na nauna gamit yung Ctrl plus J, then nilagay ko na lang po siya dito sa baba. So, ganun din po yung gagawin natin kanina. So, nasabi ko na po yun kanina na ang pag-copy po natin ay i-hold po natin yung Ctrl at saka J. Then, makakopy na po yung box po nun dito sa ating layout. So, yan na nga guys, malapit na tayo matapos at lalagyan na po natin ito ng konting design. So guys, ito na yung ating layout na walang background. So, nakikita nyo guys, na-crop na natin o natanggal na natin yung pink background sa ating layout. So, no naman, ay maglalagay naman tayo ng konting design. So, simpleng design lang naman yung ilalagay natin. Kung ano po yung napili natin dito sa birthday celebrant, yun lang din po yung ilalagay natin. Sisimplihan lang natin siya guys para hindi po siya masyadong over po yung ating photobooth layout. Masarap po siya tingnan sa mata. So, ito nilagyan ko lang po siya sa taas ng konting rainbow dito na maliit lang naman.
na pag the picture ay hindi matatakpan po yung mukha ng ating mga pupunta sa ating event kapag nagpa-picture po sila sa ating photo booth layout. So dito naman sa baba ay yung unicorn na maliit lang din po yung nilagay natin para lang po ma-enhance po yung ganda ng ating layout dito sa ating ginagawa sa ating Photoshop, guys. So kapag tapos na to, guys, save nyo po as PNG format again, guys. Huwag kayong magkakamali ng pag-save. Tandaan nyo po, pag JPEG po yan ay may background po yung makikita dyan, hindi po natin malalagyan ng picture. So kailangan nyo pong i-save as format ay save as PNG format para po walang background yung mga box o rectangle na nakikita nyo po dito sa ating layout. So guys, ito na yung ating PNG na layout, na photo booth layout, at ito naman po yung kanina na may background pa siya. So ang laki ng pagkakaiba, guys, 'di ba? So meron din po akong iba na ginawa nito na nung 2024 Christmas event naman po yung gumawa rin po ako ng ganito para makita niyo po kung ano po yung itsura. Ganito po yung itsura niya, guys, at ganito rin yung picture niya. So guys, ito po yung lasher na ginawa ko at papakita ko sa inyo kung ano po yung itsura pag may picture po siya kapag kayo po ang gumawa ng sarili niyo pong layout. Ito po siya, guys. So that's it for today, guys, and I hope may natutunan naman kayo sa ating tutorial for today. So guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo naman kalimutan na i-like, subscribe, comment down below, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video upload na ilalabas ko sa aking channel. So see you guys, and bye!